Good day everyone, welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang Messages to Young People, entitled Ang Halaga ng Pagsubok. Tayong mga tao, lahat naman tayo ay talagang sinusubok at ito'y pinapahintulot ng Panginoon para maipakita natin kung sino tayo at sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sa oras na ito, samahan niyo po ako na atin po itong pag-aaralan. Sabi sa ating key text sa James chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So dito makikita natin na anuman yung mga pagsubok nating pinagdadaanan, pinaparealize sa atin ng Panginoon na okay lang na makatry tayo ng mga ganitong bagay, mga tukso. Siyempre tayo ay talagang iiwas doon. Ay panalangin natin sa Panginoon na tayo ay makatayo sa ating pananampalataya despite sa ating mga pinagdadaanan. Dahil marami ngayong mga tao na nawawalan sila ng katapatan sa Panginoon, nawawalan ng tiwala. Dahil sila ay nilamon na ng kanilang mga sariling problema. Kaya sa oras na ito, isipin nating mabuti, ano po ba ang purpose ng Panginoon? Bakit niya pinapahintulot ang mga pagsubok sa ating buhay? At alamin po natin sa ating mga sarili kung tayo po ba ay namumuhay sa katwiran ng ating Panginoon despite sa ating mga pinagdadaanan sa mga pagsubok na pinapahintulot sa atin. Sabi dito, ang mga pagsubok sa buhay ay mga manggagawa ng Diyos upang alisin ang mga dumi at kabagsikan sa ating mga karakter. Ang kanilang pag-uukit, pagsasaayos at pagpapakinis, ang kanilang pagpapalinis at ay isang masakit na proseso. Mahirap na mapiga sa gilingang bato, ngunit ang bato ay inihahanda upang punan ang kanyang lugar sa makalangit na templo. Walang silbing material ang binibigyan ng Panginoon ng ganitong maingat at masusing gawain. Tanging ang kanyang mga mahalagang bato ang pinapalinis na katulad ng isang palasyo. Isipin natin na tayo po ay mga mahahalagang bato ng Panginoon. Kaya niya tayo pinapahintulutan na subukin, mga kapatid, ay upang tayo ay maging makinis, maging dalisay, maging karapat-dapat sa Kanya. Dahil marami ngayong nawawala na ng pag-asa sa kanilang pinagdadaanan. Dahil ito yung nagiging hadlang sa kanilang paglapit sa Panginoon. Hindi natin nalalaman na yung mga pagsubok pala na ating nararanasan ay ito po ay isang instrumento ng Panginoon para tayo ay mas lumapit sa Kanya. Kaya nakikita ng Panginoon yung ating sistema, ang ating sitwasyon, ang ating kaso, kung anong meron sa atin, anong problema natin, isumbong natin sa Kanya. Ano yung mga pinagdadaanan natin? Napakadaming mga bagay na pinapahintulot ng Panginoon upang tayo ay mas lumapit sa Kanya, na mas kilala natin o mas makilala natin ang ating mga sarili na tayo po ay hindi karapat-dapat. Tayo ay mahihina, mga kapatid. Tayo ay kulang. Tayo ay walang magawa kung wala ang ating Panginoon. Kaya pinapahintulot ng Panginoon yung mga pagsubok, mga tukso sa ating harapan upang atin po siyang tawagin at tayo ay Kanyang tutulungan. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 6, datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Ito yung dapat natin gagawin sa panahon na tayo sinusubok, sa panahon na tayo tinutukso, na hindi natin alam, iniiyakan na natin yung problema na meron tayo. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Pumunta tayo sa ating silid, doon tayo manalangin. Dahil hindi natin kaya ang ating mga sarili. Tayo po'y mahihina. Dahil ang ating espiritu ay willing, ngunit ang ating sarili o ang ating mga laman ay mahihina. At nangangailangan tayo ng tulong ng Panginoon. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa. Siya po ay handang tumulong sa atin. Kaya meron tayong lihim na lugar na bibigyan niya tayo ng lakas. Sabi dyan, sa lihim na lugar ng kataas-taasan,
Sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, paminsan-minsan ay nagbabalik ang mga tao. Sila'y nananatili ng ilang panahon at ang resulta ay makikita sa mga dakilang gawa. Ngunit pagkatapos ay nangihina ang kanilang pananampalataya. Ang kanilang pakikipag-ugnayan ay napuputol at ang gawaing buhay ay nasisira. Ngunit ang buhay ni Jesus ay isang buhay, patuloy na pagtitiwala, pinapalakas ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan at ang kanyang paglilingkod para sa langit at lupa ay walang pagkatalo o pag-alinlangan. So dito makikita natin mga kapatid kung gaano niya tayo pinapatibay, kung gaano niya tayo tinutulungan sa panahon na tayo nangihina. Dahil kailangan nating aminin sa ating mga sarili na wala po tayong kalakasan, wala tayong magagawa sa sarili natin. Kaya kung darating na yung mga pagsubok at tukso sa buhay natin, huwag tayong mawala ng tiwala sa Panginoon. Isipin natin na itong mga bagay na ito pinapahintulot dahil meron siyang purpose, may layunin ang Panginoon para tayo maihanda sa kanyang gawain, para tayo ay mapatibay sa ating pananampalataya. Sa ating mga sarili, maraming inuudyok ang kaaway sa ating isipan. Ngunit kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, maiintindihan natin bakit natin ito nararanasan. Bakit niya ito pinapahintulot sa atin. Minsan nagtatanong pa tayo, napakadaming mga question ang ating isipan, bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Ngunit kapag pinag-aralan natin ng masinsinan ang salita ng Panginoon, makikita natin na kaya pala niya ito pinaparanas sa atin para tayo ay maging matibay, para tayo ay maging handa sa susunod na ulit na pagsubok sa ating buhay. Kaya sabi pa dito sa Isaiah 40 verse 31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. Ito yung pangako ng Panginoon mga kapatid, na anuman yung pagdadaanan natin, tayo ay lalakas. Bibigyan niya tayo ng panibagong kalakasan dahil ito yung proseso ng kaligtasan. Ito yung proseso ng kabanalan na ninanais ng kanyang bayan. At hindi niya ito ipagkakait sa atin kung tayo po ay nakakapit sa kanya. Kaya tandaan natin mga kapatid, anuman yung pinagdadaanan natin na sa buhay natin ngayon, pinapahintulot po ng Panginoon para tayo ay mapatibay. Dahil alam niya yung ating mga kahinaan, nakikita niya yung motibo ng ating isipan at nalalaman niya ang laman ng ating puso. Kaya sa last mga kapatid, sabi dito, bilang tao, siya ay nanalangin sa trono ng Diyos hanggang ang kanyang pagkatao ay mapuno ng makalangit na daloy na nag-ugnay sa sangkatauhan at pagkadiyos. Tumanggap ng buhay mula sa Diyos, kanyang ipinagkaloob ang buhay sa mga tao. So itong ating nakakamit ngayon ay nanggagaling sa ating Panginoon. Nalalaman natin sa anumang mga pagsubok natin pinagdadaanan, merong nakikipaglaban para sa atin. Yun ang ating tagapagligtas na si Kristo, na kahit kailan hindi siya natalo sa pakikipaglabang ito. Tayo ay nakikipag-cooperate po sa gawain na iniatas niya sa atin, na magtulungan po tayo. Ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay natin ngayon, ay ito po yung proseso ng Panginoon para tayo mapatibay. Para niya tayo mabigyan ng gantimpala sa unahan. Para maisip natin ng lahat ng ito, merong patutunguhan, may hangganan ang lahat. Kaya nawa, atin pong muling pagnilay-nilayan ang kanyang mga salita, panghawakan ang kanyang mga pangako, kahit iiyak mo po yung naranasan sa ating buhay, wala pa ito sa naranasan ng ating Panginoon. Kasi we are partakers of His divine nature. Tayo po ay kabahagi ng kanyang sakripisyo. Atin pong panghawakan ang kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan kahit na tayo nakakaranas ng pinakamahigpit o pinakamasakit na karanasan. Kaya sa oras na ito, nawa, atin pong isa-isip na ang lahat ng bagay na ito ay purihin ang Panginoon. Ano man yung pagdadaanan natin, kahirapan o kabutihan, curse or blessing, kailangan po nating pasalamatan yung Panginoon. Dahil minsan pinapahintulot talaga ng Panginoon yung mga pagsubok para tayo makapanagumpay sa ating mga kahinaan. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa maikling sanaysay nawa nakapagbigay ito ng pag-asa sa ating sarili, sa ating puso, sa ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. God bless and have a good day.